5 tao na dapat mong iwasan sa pagtanda. Habang tayo ay tumatanda, napapansin nating hindi na habol ang buhay sa karera o pag-abot ng bagong tagumpay. Ang mahalaga na ngayon ay kapayapaan ng isip, kasamahan ng mga taong tunay na nagmamahal at pangangalaga sa sarili. Para sa mga nakatatanda, lalo na sa edad na 65 pataas, ang kalusugan ng damdamin ay kasing halaga ng kalusugan ng katawan. Ngunit madalas, ang pinakamalaking banta ay hindi galing sa sakit o paghina ng katawan, kundi mula mismo sa mga taong pinapayagan nating manatili sa ating buhay. Sa Pilipinas, karaniwan ang pagiging malapit sa pamilya. Madalas tayong nakatira ng magkakasama o madalas magkasama sa mga pagtitipon. Ngunit alam nating hindi lahat ng kamag-anak o kaibigan ay nagbibigay ng kabutihan. Mayroon ding mga taong, kahit pakadugo, ay nagdadala ng bigat, negatibidad, at pagod. Hindi ito madaling tanggapin, pero ito ang katotohanang kailangang harapin kung nais nating protektahan ang ating kapayapaan sa huling yugto ng buhay. Isipin mong nakaupo ka sa harap ng bahay sa isang hapon, hinihigop ang kape habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Dapat sana'y tahimik at puno ng pasasalamat ang sandaling iyon. Ngunit biglang may tatawag o kakatok, hindi para kumustahin ka, kundi para humingi ng pabor. Minsan maliit, minsan malaki, ngunit halos palaging inuuwi ka sa pakiramdam na ikaw ay ginagamit. Marahil nararanasan mo ito mula sa isang kapatid, pinsan, o kahit matagal ng kaibigan. Sa umpisa, parang walang masama. Ngunit habang tumatagal, napapansin mong nauubos ang iyong lakas at tila nawawala ang iyong kalayaan. Dito nagsisimula ang ating mahalagang paglalakbay, ang matutong kilalanin at iwasan ang mga taong hindi nakatutulong sa ating kaligayahan. Hindi ito pagiging makasarili, kundi isang anyo ng tunay na pagmamahal sa sarili. Dahil kung hindi natin iingatan ang ating damdamin, sino ang gagawa nito para sa atin? Ngayong araw, ibabahagi ko ang 5 uri ng tao na dapat mong iwasan habang tumatanda, kahit pa sila ay bahagi ng iyong pamilya. Ang mga halimbawa at payo ay huhugot hindi lamang mula sa karanasan ng matatanda sa buong mundo, kundi mula rin sa mga nakatatanda rito mismo sa ating kultura, kung saan ang malasakit ay mahalaga, ngunit ang hangganan ay kailangang itakda. Ang tanong ko sa iyo ay ito, handa ka na bang ilagay ang iyong kapakanan sa unahan? Dahil kung handa kang pakinggan ang mga aral na ito, maaari mong muling makamtan ang katahimikan at kaligayahan na iyong nararapat. Huwag mong hayaang ang iyong ginintuang taon ay masayang lamang sa pag-aalaga sa mga taong hindi naman marunong magpahalaga. Kaya manatili ka hanggang dulo ng video na ito. Ang mga susunod na bahagi ay maaaring magbukas ng iyong mata at tuluyang magpabago sa paraan ng iyong pakikitungo sa mga tao sa iyong paligid. Ito ang iyong pagkakataon na pumili ng kapayapaan. 1. Ang manlilinlang. Sa pagtanda, ang pinakamahalagang kayamanan ay kapayapaan ng isip. Ngunit may mga taong kayang sirain ito nang hindi mo agad namamalayan. Sila ang mga tinatawag nating manlilinlang o manipulador. Karaniwang nagpapakita sila ng pangangailangan, humihingi ng tulong, nagkukunwaring mahina, o nagpaparamdam ng sobrang lambing, subalit ang layunin ay malinlang ka at gamitin ang iyong kabutihan. Marahil kilala mo ang ganitong uri ng tao. Kapamilya o kaibigan na madalas tumawag, ngunit laging may hinihingi. Sa umpisa, iniisip mong maliit lang ang sakripisyong iyon, ihatid sila, ipahiram ang kaunting pera, o ayusin ang kanilang suliranin. Ngunit habang tumatagal, mapapansin mong ikaw na lamang ang laging nagbibigay at sila ay laging kumukuha. Sa kulturang Pilipino, natural ang pagiging maalaga at mapagbigay, lalo na sa matatanda. Madalas sabihin, dapat tumulong sa pamilya. Ngunit ang problema ay kapag ginamit ng iba ang kagandahang loob na ito para mapakinabangan ka. Gumagamit sila ng hiya o utang na loob para pilitin kang sumang-ayon. Halimbawa, baka marinig mong, kung mahal mo ako, gagawin mo ito, o ikaw lang ang maaasahan ko. Sa ganitong paraan, nagiging kasangkapan ang konsensya para ikulong ka sa paulit-ulit na obligasyon. Kung hindi ka maglalagay ng hangganan, unti-unting mauubos ang iyong lakas. Sa halip na gumugol ng oras sa pagpapahinga, pakikipagkwentuhan sa mga apo, o pag-aalaga sa sarili, nauwi ka sa walang katapusang pakiramdam na ikaw ay may utang na dapat bayaran. Ang manlilinlang ay bihasa sa pagbaliktad ng sitwasyon, kapag tumanggi ka, ipaparamdam nila na ikaw ang masama. Ngunit narito ang isang mahalagang katotohanan, ang pagsasabi ng hindi ay hindi kawalan ng pagmamahal. Ito ay tanda ng pagrespeto sa iyong sarili.
Kapag natutunan mong ipahayag, pasensya na, pero hindi ko ito magagawa ngayon, unti-unti mong binabalik ang kontrol sa iyong sariling buhay. Hindi mo kailangang magpaliwanag ng mahaba o humingi ng paumanhin ng sobra. Ang simpleng pagtanggi ay sapat na upang ipakita na pinahahalagahan mo ang iyong kapayapaan. Sa Pilipinas, maraming matatanda ang natatakot na magsabi ng hindi dahil baka isipin ng iba na sila'y walang malasakit. Ngunit isipin mo ito, kung paulit-ulit kang ginagamit at nauubos, paano ka pa makakapagbigay ng tunay na pagmamahal sa mga taong karapat-dapat? Ang tunay na malasakit ay nagmumula sa puso na malaya, hindi sa pusong pagod at inabuso. Kaya, kung may taong paulit-ulit na lumalapit lamang kapag may kailangan, simulan mong tanungin ang sarili, pinalalakas ba niya ako o pinapahina? Kung ang sagot ay palaging pinapahina, panahon na para muling suriin ang kahalagahan ng taong iyon sa iyong buhay. Sa pagtatapos, alalahanin, ang kabaitan ay isang regalo, hindi isang responsibilidad na pwedeng abusuhin. Ang pagtanggi sa manlilinlang ay katumbas ng pagsang-ayon sa sarili mong kaginhawaan. At sa pagtanda, walang bagay na mas mahalaga pa kaysa rito. 2. Ang makasarili narcissist. Sa huling yugto ng buhay, natural na hanapin ang mga ugnayang nagbibigay ng aliw, pakikinig, at pagrespeto. Ngunit hindi lahat ng kasama ay tunay na nakapagpapalusog sa ating kaluluwa. May mga tao na tila ba hindi kailanman nakakakita ng iba, kundi sarili lamang nila. Sila ang tinatawag na makasarili o narcissist, mga taong laging umiikot sa sariling pangangailangan, tagumpay, at salaysay. Isipin mo ito, nakaupo ka kasama ang isang kamag-anak o kaibigan, nais mong ibahagi ang isang alaala mula sa iyong kabataan, isang karanasang bumabalik-balik sa iyong isip at nagbibigay ngiti sa labi. Ngunit bago ka pa matapos, agad kang pinuputol. Bigla nilang isisingit ang kanilang sariling kwento. Sinubukan mong magsalita muli, ngunit muli ring natabunan ang iyong boses. Sa kalaunan, mapapansin mong bawat pag-uusap ay tila naging isang entablado kung saan sila lamang ang bida at ikaw ay palamuti. Sa kulturang Pilipino, mahalaga ang pakikinig at pagbibigay galang sa matatanda. Subalit ang isang narcissist ay bihirang marunong makinig. Ang lahat ng atensyon ay nakatuon sa kanila. Ang kanilang pag-ugali ay maaaring hindi sinasadya, ngunit ang epekto ay pareho, unti-unti kang nawawala ng saysay sa piling nila. Masakit ito para sa mga nakatatanda na nag-ukol ng dekada sa paglikha ng mga kwento, karanasan, at aral na dapat sanay ibinabahagi. Ang narcissist, sa halip na makinig, ay inuuna ang sariling pangangailangan na mapansin at mapuri. Maaaring hindi sila masamang tao, ngunit hindi nila kayang tumanaw sa paningin ng iba. Paano mo mapoprotektahan ang iyong sarili? Una, kilalanin ang kanilang asal. Kapag napansin mong palagi nilang inuugoy ang usapan patungo sa kanila, subukang ibalik ng marahan, tapusin ko lang muna ang aking sinasabi. Kapag binabaliwala ang iyong damdamin, maaari mong ipahayag ng mahinahon, nauunawaan ko ang iyong sinasabi, ngunit mahalaga rin ito para sa akin. Ang mga ganitong linya ay nagsisilbing paalala na ang iyong tinig ay may halaga rin. Ikalawa, alalahanin na ang kanilang asal ay hindi sukatan ng iyong kahalagahan. Ang katotohanan ay madalas hindi nila kayang makita ang iba, ngunit hindi ibig sabihin na ikaw ay walang halaga. Ang iyong mga kwento, damdamin at alaala ay kasing halaga ng sinuman. Kaya't humanap ng mga taong tunay na nakikinig at nagmamahal. Sa Pilipinas, maraming nakatatanda ang nakakahanap ng ginhawa sa mga simpleng samahan, kapitbahay na laging handang makinig, kaibigan sa simbahan, o kapwa senior sa barangay center. Ang mga ganitong tao ay nagbabalik ng sigla at pakiramdam na may kahulugan pa rin ang ating mga tinig. Ang pagpapalaya sa sarili mula sa pagkakulong sa atensyon ng narcissist ay napakalaya. Kapag tinanggal mo ang pangangailangang laging pagbigyan sila, nabubuksan ang espasyo para sa mga ugnayan na tunay na pantay at makatao. Tandaan, ang buhay sa pagtanda ay masyadong mahalaga para ibuhos lamang sa mga taong hindi kayang magbigay ng respeto at malasakit. Piliin ang mga taong nakikita at pinahahalagahan ka, at doon mo itutok ang iyong lakas at pagmamahal. 3. Ang mapanuri, the critic. Sa pagtanda, isa sa pinakamahalagang biyaya ay ang kalayaang maging totoo sa sarili, yakapin ang lahat ng nagawa at maranasan ang kapayapaan ng kalooban. Ngunit may mga taong nagtatanggal ng kasayahang ito, ang mapanuri. Sila ang laging may puna, laging may nakikitang mali, kahit pamaliit na bagay lamang. Sa kulturang Pilipino, sanay tayong makakita ng mga puna mula sa pamilya.
Marahil may tiyahin na laging may komento sa iyong pananamit o pinsan na hindi naubusan ng payo tungkol sa iyong pamumuhay. Minsan, nakabalot ang kanilang mga salita sa anyo ng pag-aalaga o tulong, ngunit sa katotohanan, unti-unti nitong inuukit ang iyong tiwala sa sarili. Isipin mo, bumisita ka sa isang kamag-anak, dala ang iyong pinakamasarap na putahe, ngunit imbes na papuri, maririnig mong, hindi kasing sarap ng dati, o bakit ganito ang luto mo ngayon? Maliit na salita, ngunit tumatama ng malalim. O kaya, pinili mong sumali sa sayawan sa barangay, ngunit may magsasabing, hindi bagay sa edad mo. Ang mga ganitong puna, kapag paulit-ulit, ay nagiging lason na kumakain sa iyong kaligayahan. Mahalagang maunawaan na ang pagiging mapanuri ng iba ay hindi laging tungkol sa iyo. Madalas, ito ay salamin ng kanilang sariling insekuridad. Ginagamit nila ang pagpuna sa iba upang takpan ang sariling kahinaan. Ngunit kahit pa alam nating ito ay ganoon, hindi nito binabawasan ang sakit na dulot. Ano ang dapat gawin? Una, alalahanin na ang opinyon ng iba ay hindi ang sukatan ng iyong halaga. Ang iyong buhay ay bunga ng dekada ng sakripisyo, tagumpay, at pag-ibig, walang makakapagbura nito. Kapag nakatanggap ka ng puna, tanungin ang sarili, ito ba'y makatutulong sa akin o makakasama? Kung hindi nakakatulong, iwanan mo ito. Hindi lahat ng salita ay karapat-dapat tanggapin. Ikalawa, matutong tumugon ng may kumpiyansa. Halimbawa, kapag may nagsabi ng negatibo tungkol sa iyong gawain, maaari mong sabihin, salamat sa iyong opinyon, ngunit masaya ako sa paraan ng aking pamumuhay. Isang payak na sagot, ngunit malinaw na ipinapakita na hindi ka madaling matinag. Mahalaga ring baguhin ang direksyon ng usapan. Kung laging negatibo ang tono, maaari mong ilihis, may pagkukulang na, pero tingnan natin ang mga nagawa ko. Sa ganitong paraan, hindi mo hinahayaan ang kritiko na lamunin ka ng kanyang negatibidad. Pangatlo, palibutan ang iyong sarili ng mga taong nagbibigay ng suporta at pag-angat ng loob. Maaaring ito'y mga kaibigan sa simbahan, kasamahan sa samahan ng mga senior, o kapitbahay na laging may ngiti. Sila ang magsisilbing liwanag na magpapakita na higit ka pa sa anumang puna. Ang totoo, walang kritiko na kayang magtakda ng iyong halaga. Ikaw lamang ang may kapangyarihan yon. Sa pagyakap sa iyong mga alaala, tagumpay, at kabutihan, pinatutunayan mong sapat ka, at palagi kang naging sapat. Sa dulo, alalahanin, ang buhay ay napakaiksi para gugulin sa pakikinig sa negatibong boses ng iba. Piliin mong pakinggan ang sariling tinig, at ang mga taong tunay na nagbibigay halaga sa iyo. Ang mapanuri ay palaging nandyan, ngunit ang kapangyarihan, upang hindi sila makaapekto sa iyong kapayapaan, ay nasa iyong mga kamay. 4. Ang irresponsible, the irresponsible. Kapag pumasok na tayo sa ginintuang yugto ng buhay, natural na asahan ang katahimikan. Pagkatapos ng dekada ng trabaho, sakripisyo, at pag-aalaga sa pamilya, panahon na para unahin ang sarili. Ngunit may mga taong balakid sa ganitong kapayapaan, ang mga irresponsable. Sila ang hindi marunong humarap sa sariling pananagutan at laging isinasalo sa iba ang kanilang pasanin. Sa Pilipinas, madalas nating makita ito sa pamilyang malapit ang ugnayan. Halimbawa, isang pamangkin na laging nalulubog sa utang, o isang anak na paulit-ulit na gumagawa ng maling desisyon, umaasa na ikaw ang ahon sa kanila. Sa una, baka isipin mong tungkulin mo silang tulungan, lalo na't galing ka sa kulturang nagbibigay halaga sa pamilya muna. Ngunit habang tumatagal, mapapansin mong imbes na makapagpahinga ka, ikaw ay muling nabibigatan, dala ng problemang hindi naman sayo. Isipin mo, araw ng linggo, dapat sana'y nakalaan para sa pagdarasal at pamamahinga. Ngunit biglang may tatawag, humihingi ng pera para muling ayusin ang pagkakamaling paulit-ulit nang nangyayari. Nangangako silang huli na yon, ngunit alam mong mauulit lang. Ang bawat pagtulong, imbes na magbigay ginhawa, ay nagiging pader na humahadlang sa kanilang sariling pagkatuto. Ang pagiging iresponsable ay hindi lamang tungkol sa pagkukulang. Ito rin ay tungkol sa pagpapasa ng bunga ng kanilang kilos sa iyo. Sa halip na harapin ang sariling suliranin, umaasa silang ikaw ang sasalo. Dahil sa iyong malasakit, mahirap tanggihan. Ngunit mahalagang maunawaan, ang tunay na malasakit ay hindi pagbibigay ng lahat, kundi pagtuturo na sila'y matutong lumakad gamit ang sariling paa. Paano ito haharapin? Una, kilalanin ang hangganan. Maaari mong sabihin, pasensya, pero hindi ko ito magagawa para sa iyo. Subukan mong humanap ng ibang paraan. Hindi ito kawalan ng malasakit, ito ay paalala na ang responsibilidad ay hindi maaaring ipasa ng walang hanggan.
Kapag natutunan mong huwag laging sagipin ang iba, binibigyan mo sila ng pagkakataong matutong tumayo. Ikalawa, alisin ang pagkakasala na dala ng pagtanggi. Karaniwan, gagamitin ng iresponsable ang salitang, kung mahal mo ako, tutulungan mo ako. Ngunit tandaan, maaari kang magmahal ng hindi nagpapalubog ng sarili. Ang pagtulong ay maaari ring nasa anyo ng payo, pakikinig, o paggabay, hindi lamang sa pamamagitan ng pera o sakripisyo. Sa konteksto ng matatandang Pilipino, mahalagang tandaan na ang huling taon ng buhay ay hindi para sa walang katapusang pagbubuhat ng problema ng iba. Ang panahong ito ay para sa kasayahan, pakikipag-ugnayan, at pag-aalaga sa sarili. Hindi mo tungkulin na lutasin ang lahat ng suliranin ng iyong pamilya. Kapag pinili mong bitawan ang bigat ng iresponsableng tao, hindi ibig sabihin na iniwan mo sila. Sa halip, tinulungan mo silang harapin ang sariling hamon. At sa parehong oras, binigyan mo ang sarili mo ng karapat-dapat na pahinga. Tandaan, ang iyong oras at lakas ay mahalaga. Hindi ito dapat maubos sa mga taong ayaw matutong maging responsable. Sa huli, ang paglayo sa iresponsable ay hindi kawalan ng malasakit. Ito'y tanda ng pagmamahal sa sarili at pagtuturo ng tunay na kahalagahan ng pananagutan. Ang pagtanda ay hindi dapat maging tanikala ng problema ng iba. Dapat itong maging kalayaan para mamuhay ng payapa, masaya, at may dignidad. 5. Ang walang pasasalamat, the ungrateful. Isa sa pinakamalalim na kagalakan ng pagtanda ay ang kakayahang magbigay, oras, pagmamahal, at karunungan na pinanday ng maraming taon. Sa bawat pagkakataong nakatutulong ka sa pamilya, kapitbahay, o kaibigan, may dalang kasiyahan sa puso. Ngunit may mga pagkakataon na imbes na pasasalamat, malamig na katahimikan o reklamo ang natatanggap mo. Sila ang mga taong walang pasasalamat, at sila ang isa sa pinakamapanganib na makasama sa iyong ginintuang taon. Isipin mo, naghanda ka ng espesyal na hapunan para sa iyong pamilya. Ginugol mo ang oras at lakas sa pagluluto, inilagay ang puso mo sa bawat putahe. Ngunit sa halip na papuri, maririnig mong, mas masarap pa rin ang dati, o bakit hindi ganito ang luto ngayon? Maliit man ang salita, mabigat ang tama. O marahil nagbitiw ka ng sariling oras para tumulong sa isang kaibigan, ngunit binaliwala lang nila ito, na para bang obligasyon mo yon. Sa kulturang Pilipino, ang utang na loob ay isa sa pinakamahalagang pagpapahalaga. Ngunit kapag nakasama mo ang taong hindi marunong magpasalamat, nagiging kabaligtaran ang karanasan, imbes na maramdaman mong pinahahalagahan ka, para bang inaasahan lamang nila ang lahat ng ginagawa mo. Ang kawalan ng pasasalamat ay tila nagbubura sa halaga ng iyong kabutihan. Mahalagang maunawaan, ang kakulangan ng pagpapahalaga ng iba ay hindi sumasalamin sa iyong tunay na halaga. Ang kanilang kabiguan na kilalanin ang iyong ginawa ay patunay ng kanilang sariling kakulangan, hindi ng iyo. Ngunit kahit alam mo ito, hindi maiiwasang masaktan. Sa katunayan, ang paulit-ulit na kawalan ng pasasalamat ay nakakapagpabigat sa damdamin at maaaring magdulot ng pagdududa sa iyong sariling kahalagahan. Ano ang dapat gawin? Una, kilalanin ang iyong sariling emosyon. Walang masama sa pakiramdam ng pagkadismaya. Ang sakit na yon ay tunay. Ngunit higit na mahalaga ay ang iyong tugon. Kung paulit-ulit kang nakararanas ng ganito mula sa parehong tao, panahon ng magtakda ng hangganan. Hindi kailangang putulin ang ugnayan, ngunit maaari mong bawasan ang pagbibigay ng oras o lakas sa kanila. Halimbawa, kung dati ay palagi mong inuuna ang kanilang pangangailangan, maaari mong sabihin, napagtanto ko na kailangan kong ituon ang oras ko sa mga bagay na nagbibigay ligaya sa akin. Ikalawa, hanapin ang mga taong tunay na nakakaunawa at nagpapahalaga. Maaaring ito'y mga kapitbahay na laging nagpapasalamat kahit sa maliliit na bagay, kaibigan na marunong magbigay ng simpleng salamat, o miyembro ng simbahan na nagpapakita ng taos-pusong pagkilala. Sila ang magsisilbing paalala na ang iyong kabutihan ay may kabuluhan. Ikatlo, alalahanin kung bakit ka nagbibigay. Ang tunay na kabutihan ay hindi nakaugat sa pagnanais ng pagkilala, kundi sa pagmamahal mismo. Kung tututok ka sa kagalakan na nadarama mo habang tumutulong, makakahanap ka ng kapayapaan kahit sa harap ng kawalan ng pasasalamat. Ngunit ito'y hindi nangangahulugang dapat mong tiisin ang kawalang galang o pang-aabuso. Ang iyong kabutihan ay isang regalo at dapat itong pahalagahan. Sa pagtatapos, piliin mong ipagkaloob ang iyong oras at lakas sa mga taong marunong kumilala at magpasalamat. Huwag hayaang ubusin ng mga walang pasasalamat ang iyong kagalakan. Tandaan, ang iyong kabutihan ay bahagi ng iyong pamana,
at walang sinuman ang may karapatang maliitin ito. Protektahan ang iyong kapayapaan. Sa paglalakbay ng buhay, natutunan nating ang tunay na kayamanan sa pagtanda ay hindi lamang nasusukat sa materyal na bagay, kundi sa kapayapaan ng isip, pagkakaroon ng dignidad, at pagiging malapit sa mga taong may malasakit. Ngunit natutunan din nating hindi lahat ng taong kasama natin ay nakapagbibigay ng ganitong biyaya. Nakita natin ang 5 uri ng tao na dapat iwasan sa huling yugto ng buhay: ang manlilinlang na gumagamit ng ating kabaitan, ang makasarili na laging inuuna ang sarili at hindi nakikinig, ang mapanuri na laging may puna at nagbabawas ng ating tiwala sa sarili, ang iresponsable na laging ipinasasalo ang kanilang pasanin, at ang walang pasasalamat na hindi nakikita ang halaga ng ating kabutihan. Ang 5 ito, kahit sila pa'y kapamilya, ay maaaring unti-unting kumitil sa ating kapayapaan kung hindi tayo matutong magtakda ng hangganan. Sa kulturang Pilipino, likas ang pagpapahalaga sa pamilya at komunidad, ngunit mahalagang maunawaan na ang tunay na pagmamahal ay hindi palaging pagbibigay ng walang tigil. Ang pagmamahal ay may kasama ring karunungan, ang kakayahang pumili kung sino ang nararapat manatili sa ating buhay. Isipin mong ang natitirang taon mo ay isang hardin. Kung hahayaan mong dumami ang damo, mga taong nagdadala ng negatibidad at bigat, mauubos ang sustansya na dapat sanay napupunta sa mga bulaklak. Ngunit kung pipiliin mong bunutin ang mga damo at alagaan lamang ang mga halamang nagbibigay ganda, ang iyong hardin ay mananatiling mabunga at maganda hanggang sa huli. Ganito rin ang ating buhay, kailangan nating piliin ang mga taong nagbibigay liwanag at magpapaalala ng ating tunay na halaga. Kaya ngayon, itanong mo sa iyong sarili, sino ang mga taong patuloy kong hinahayaang pumasok sa aking puso? Dinadala ba nila ako sa kapayapaan o sa kabigatan? Kung ang sagot ay ang huli, panahon na upang muling suriin ang iyong mga relasyon. Hindi ito pagiging makasarili, kundi isang hakbang tungo sa mas malalim na pagmamahal sa sarili. Sa pagtanda, hindi mo na kailangang patunayan ang sarili sa kahit kanino. Napatunayan mo na sa dekada ng sakripisyo, pag-ibig, at paglilingkod. Ang natitira na lamang ay pamumuhay ng may dignidad at kapayapaan. Piliin ang mga taong nagbibigay ng tunay na malasakit, nakikinig, at marunong magpahalaga. At heto ang mahalagang paalala, ang iyong kaligayahan ay nasa iyong mga kamay. Kung nais mong ang iyong ginintuang taon ay mapuno ng saya, magpasya ngayon. Itakda ang iyong hangganan, alagaan ang iyong sarili, at piliin ang mga taong nagbibigay ng liwanag. Kung naramdaman mong nakatulong sa iyo ang mensaheng ito, manatili hanggang dulo ng ating mga susunod na talakayan. Dahil sa bawat pag-uusap, dadalhin ka namin sa mas malalim na pagninilay at mas matibay na karunungan para sa iyong ginintuang taon. At ngayon, nais kitang tanungin, anong natutunan mo ngayon na nais mong isabuhay simula bukas? Ibahagi mo ito sa amin dahil ang bawat sagot ay maaaring maging inspirasyon sa iba.